Sa harap ng sunod-sunod na kalamidad, bagyo, lindol, at banta ng pagputok ng bulkan, hindi maiiwasan ang pagtanong. Handa ba talaga ang gobyerno ni Marcos Jr. sa tunay na disaster response? Totoo, may marching order si PBBM na trabaho lang, walang politika, pero iba ang nakikita ng taong bayan sa aktual na galaw ng pamahalaan. Mismong si political commentator E.B. Jugalbot ang nagsabi, huhusgahan ang administrasyon ni Marcos hindi lang sa aksyon nito, kundi sa kung paano ito ikukumpara sa nagdaang pamumuno lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahon ni Digong, mabilis, walang paligoy-ligoy at may konkretong aksyon agad. Wala nang photo ops kundi resulta. Ngayon, sa kasagsagan ng bagyo at lindol, muling umangat ang pangalan ni VP Sara Duterte. Hindi man siya nasa lugar agad, pero nakapreposisyon na ang ayuda ng OVP at Davao City Government. Ito ang tunay na malasakit, tahimik, walang epal, pero mabilis ang tugon. Ito ang nakasanayan ng Davaoeños, hindi maghihintay ng utos bago kumilos. Ihambing natin, noong panahon ni Duterte, ang NDRRMC ay laging naka-red alert. Ang mga sundalo at pulis ay kaagapay ng lokal na pamahalaan at ang ayuda ay dumadating bago pa lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, tila photo ops at press releases ang inuuna bago ang konkretong tulong. Dagdag pa rito, hindi lingid sa kaalaman ng publiko na maraming LGU ang natatakot magsalita sa kabagalan ng response. Baka raw mawalan ng pondo o maipit sa pamumulitika ng kasalukuyang pamahalaan. Ito mismo ang sinabi ni VP Sara na ang kapangyarihan ay ginagamit para sa pansariling interes, hindi para sa bayan. Kung susuriin, malinaw na benchmark pa rin ang Duterte leadership. Kung mabilis noon, bakit mabagal ngayon? Kung buo ang koordinasyon noon, bakit hati-hati ngayon? At kung seryoso noon, bakit parang scripted at nakasentro lang sa publicity ngayon? Sa huli, ang tunay na pamantayan ay hindi salita kundi gawa. At sa gawa, malinaw na mas matatag, mas mabilis, at mas tunay ang malasakit ng Duterte leadership kaysa sa kasalukuyang nakikita ng taumbayan.